Hi Beshies! Good morning and welcome back sa aking YouTube channel. Nandito na ulit ngayon ang inyong Ate Jaja. For today's vlog, medyo better na yung voice ko for today's video. And magtutour ulit kami ngayon. But this one is more like a DIY tour kasi hindi talaga siya part ng itinerary. So nag-search lang kami ng mga magandang puntahan dito pa sa Siquijor that we haven't visited yet. And yung first stop natin is dito sa U-Story Resort. Well, it's a bar, restaurant, lounge, bungalow. So pwedeng magstay dito but at the same time, pwede rin mag-breakfast. So, since hindi pa nakapag-breakfast yung ibang friends namin, dito sila mag-breakfast. But I'll show you guys yung location if in case gusto nyo siyang i-add sa itinerary nyo or pag nag-DIY kayo. Beshies na maganda yung weather today. For the past few days, hindi naman siya maulan but more like gloomy yung weather. And right now talaga it's much better. Sa entire stay namin, I think ito na yung pinaka maayos na na weather kasi it's just, you know, maaraw lang talaga siya ngayon. Later, I still plan na bumili ng Siquijor na top or t-shirt or something kasi ubos na yung mga damit ko dito guys, so mamaya maglalaba pa ako pag uwi sa accommodation. Anyway, ang ganda Beshies, look. Beshies, ang ganda dito. Although, hindi ko alam yung rate nila per night, but it's so beautiful. Like, even yung, overlooking. Uy, pwede kayong dito, bes. Sa mga may gusto mag-propose. Charing! Look, oh, ang ganda kasi high tide siya. Ang ganda ng waves. It's so pretty. Grabe, ang ganda. Ang ganda, Beshies. I'm so happy. So, Beshi, sobrang relaxed yung atake natin for today's video. Nakikinig ka lang ng sound of waves and then maganda yung weather and then you're under the palm trees or the coconut trees. Ang saya lang ng experience na to. I am looking forward na bumalik dito sa Siquijor with my friends and hopefully si mama maisama ko rin kasi ang worry ko lang kay mother is yung alon papunta dito, medyo malakas talaga siya compared sa mga usual na alon sa ibang sa ibang lugar, and mas mahiluhin si mother talaga sa mga biyahe. So hopefully, diba, maayos yung weather pag pumunta kami dito next time with Ailey, Verna, Tetel, and my mom. Kasi plan talaga namin bumalik dito before kasi nagustuhan namin yung Cambugahay Falls. But I feel na magugustuhan din nila yung Monkey Beach and yung isa pang falls na pinuntahan namin. I forgot yung name. Like, wala lang dito sa gilid. So, yun. I'm very happy and I feel so blessed right now to be able to travel like this sa Pilipinas. I love the Philippines so much and at the same time, wala, nakakatuwa lang na may mga magandang mga ganitong beaches and nature dito sa Pinas.
Relax lang yung travel namin today, as I've said. Gusto namin matry yung tuog, but I'm not sure if matatry namin siya. Yun yung parang pinapausukan, like cleansing. Kasi Siquijor is healing island. So, marami dito ng mga faith healer. Tapos, even the massage. We actually had the massage couple of days ago. And healing massage siya. So, it's a traditional hilot na may kasamang pampalakas ng katawan. Pampalakas ng katawan. Pero ka pala yung atake. Anyway, so yun, may traditional healing yung niya, yung massage niya. Yun lang. So, I'm so happy na may travel na ganito. Medyo mahal lang talaga. I'll be honest. Like, mahal yung mga expenses dito. Maybe because malayo rin kami sa San Juan. So, yun pa. I will recommend Anna's Bungalow because of their hospitality. Second is it feels like home. Mura yung accommodation namin, and very responsive talaga sila sa chat. And even nung na-delay kami ng isang araw sa Dumaguete papunta dito, they refunded yung araw namin like right away, instantly. Talagang ni-refund nila. So, nakatulong yun sa panggastos namin sa extension namin sa stay sa Dumaguete. Yung tour nila, it's 2.5 daw. Pero, hindi ko rin kasi sure kung ano yung difference actual na tour guide and then yung tour na ino-offer nila dito sa accommodation. But anyway, ano pa ba? Pwede kang magluto sa Anna's Bungalow. Actually, siguro mga 500 meters from the place itself, merong talipapa. Like, they sell fresh na isda. Meron akong nakita na, nakalimutan ko yung mga tawag, pero meron siya yung swordfish. Tapos, basta may uling din sila na binibenta dun sa talipapa. As in, para siya yung isang hilera ng mga fresh na fish lang talaga. So, yun, as I was saying, if you feel na mas preferred nyo yung home na vibes and then pwede ka magluto, mas makakatipid ka talaga doon. Siguro mas malapit siya sa port, like mga 10 minutes away from port. Then go for Anna's Bungalow. Kasi yun palang may napuntahan ko dito na place. But, if gusto nyo malapit sa party, malapit sa shaka, malapit talaga like sa mismong party area and restaurant, then go for San Juan. San Juan is the place where you should book an accommodation. Although wala akong alam na recommend doon sa San Juan kasi nga first time ko lang naman magstay dito sa Siquijor na may overnight. Yung una kong punta dito was just a day tour. But so far, one of the things talaga na napansin namin is yung San Juan. Tabi-tabi na dun yung mga accommodation resort, and I'm not sure which one is the cheapest or yung mas affordable and maganda yung lugar or room. But ako personally, happy na ako sa Anna's Bungalow dahil nga very home vibes or yung feels. Ang only downside which we don't take against the accommodation naman is yung kuryente. Like dito sa Siquijor Beshies, oh my gosh, yung kuryente. Hindi mo alam kung kailan mawawala ng kuryente. Nagpo-post sila sa Facebook page nila, like sa social media ng mga schedule kung kailan mawawala ng kuryente, pero hindi nasusunod. So, halimbawa, magpo-post sila ng 10 p.m. to 12 a.m. 10 p.m. 10 p.m. to 12 a.m. wala daw kuryente sa ganitong lugar. Pero all of a sudden, mawawalan ng kuryente ng alas 8. Like, you really don't know kung kailan siya babalik or babalik pa ba yung kuryente. And we talked to the owner ng Anna's Bungalow. Very responsive sila sa page. So, sabi ko, sir, ganito po ba talaga yung kuryente dito sa Siquijor? And sabi nila, it has worsened daw yung kuryente. Before daw may dumating pa nga sa point na parang 1 hour lang a day sila binibigyan ng kuryente. Imagine that. That's so difficult sa isang lugar na isang oras lang yung kuryente.
Anyway, so yun lang yung medyo downside kasi walang generator sa Anas Bungalow. But other than that, I still really enjoyed. I asked my friends if they want to transfer to a place na may generator, but we still chose to stay because maganda naman talaga. Like, nakakapaglaba pa nga kami doon. We didn't even have check-in baggage. So, we decided na maglaba. Like, enough lang talaga yung enough lang yung damit namin for the entire stay. Tapos yun, laba-laba, relax, like malapit sa bilihan ng isda, sa sari-sari store. Tapos may malapit din na dagat doon, which is yun yung una kong pinakita sa vlog. So, I mean, it's totally up to you, your preference. If you feel na mas comfortable talaga kayo or hirap matulog na walang generator, then go for San Juan. I feel like doon mas maraming accommodation na may generator. And tanungin nyo rin sa mismong location if they have generator kasi it's a must dito sa Siquijor. Medyo hindi pa ganun kaganda yung nila, supply ng kuryente and talagang on and off. Like, you'll never know kailan magkakaroon. So, last night, nakakatawa lang kasi ito is so far yung pinakamatagal na meron kaming AC. So, ang ginawa namin talagang sobrang lamig ng AC kasi pag mawala ng kuryente, at least malamig pa rin yung room. Hindi naman siya umiinit ng todo na like yung parang ayaw mo nang magstay. Kasi wala na naman kami sa umaga. Kung wala man kuryente ng umaga, hindi rin namin ramdam yung init kasi nga nasa galaan kami. So, parang carry lang naman. Kahapon halos wala kaming pinuntahan, but nagpunta lang kami ng Shaka. Yun lang, that's the only itinerary we had. But, tawag dito, hindi naman siya, alam mo yun, hindi naman kami nag-worry na mainit kasi hindi naman siya tama ng araw yung room. So, wala lang din. Hindi siya ganun kalamig. Hindi siya mainit. So, nakakaidli pa rin kami. Alam niyo, Beshies, the past few days, sorry ang dami kong dal-dal kasi I haven't really, hindi naman ako masyado pag nag-vlog the past, mga nakaraang araw or buwan. But one of the things that has changed in my life really is yung mindset ko. Like, I try my best to stay positive. I try my best to look on the good side ng mga nangyayari. Like, life is too short na mag-worry ka sa mga bagay na hindi mo naman kayang i-control. So, for example, yung kuryente, right? Yung kuryente. Dun ko naramdaman and dun ako, instead na parang mainis ako or what kasi walang kuryente, alam mo yun, walang aircon, mainit, and you just wanted to relax. Diba? Usually naman tayo, kahit after maligo sa accommodation, gusto natin like magbihis ng may aircon. But one of the things that makes me appreciate life even more is sometimes kasi tayo, we tend to maghanap ng always something bigger and hindi natin na-appreciate yung mga maliliit na bagay. So to me, even if maliit na bagay lang yung kuryente and yung aircon, that's something that pagbalik ko sa Manila and sa Batangas, like sobra-sobra ko siya maa-appreciate kasi hindi sa lahat ng pagkakataon meron ka nun. Hindi sa lahat ng pagkakataon you can afford it or alam mo yun. Hindi, parang if you think about it, if meron kang aircon or electric fan, parang okay, normal naman yan. But in reality, that's not always normal for everyone. And what I'm saying is that nothing against, negative na wala namang ganun, don't bash me on that, but I guess the purpose of me saying this is I want all of us to at least appreciate yung mga nasa paligid natin, whether it's just the air, yung mangga, yung puno, alam niyo yun, like yung maliliit na bagay, because you just really need to give the same level of importance sa lahat ng bagay. Ewan ko kung may sense may sinasabi ko. And I think I've mentioned this before sa vlog. So, kahapon parang sabi ko sa mga friends ko, huwag na kayong mainis. Huwag na kayong mainis na walang kuryente or aircon kasi this is the perfect time for you to connect with the nature. Perfect time for you to reflect or at least, alam mo yun, parang enjoy life, enjoy the air, the breeze, and alam mo yun, yung mga ganun, yung mga hindi mo nagagawa sa Manila, it's something that you can definitely enjoy here. And talagang mas mabagal yung oras dito. Like right now, it's just 10 o'clock a.m. But I feel like kanina pa akong, alam mo yun, gising. And
sobrang it feels so different talaga, beshies, is what I'm trying to say. Like right now, sobrang na-appreciate ko yung araw, yung malakas na alon na ang sarap pakinggan ng waves, mga ganun. Kung may sense ba yun? Comment down below ko, baka marami lang talaga akong sinasabi. But yun nga, sabi ko nga kanina, I try my best to stay positive talaga. And ayoko na ma-stress. If it's out of my control, then so be it. Bahala kayo dyan. Basta ako, I will focus on what I can control, and that's how I think of things and how I really appreciate yung mga bagay-bagay. So if negative siya, or if negative na yung nangyayari, I still push myself to think of something na parang maganda sa nangyayari. One example, like last one na talaga, nung na-delay yung, nung na-cancel yung ocean jet namin papunta dito, it was so difficult then to adjust kasi nga na-delay yung ocean jet, ang daming tao, it wasn't really as smooth as other places when it comes to rebooking. Oh my gosh, precious, you have no idea how difficult that was for us. Like, we wanted to go sa Siquijor, but at the same time, sobrang lakas talaga ng alon, and safety, of course, is what's important. So, during that time, parang andun kami sa part na yung mga friends ko was like, ano ba, hindi kayo nag-announce agad, na-cancelled, like, hindi kami prepared to stay another day sa Dumaguete, but I was just trying to tell them to relax, you know, kasi mas mahalaga naman is yung safety namin, kasi naman sa matuloy nga kami, pero eventually, di ba, may mangyaring hindi maganda. So, at least we get to stay one more day sa Dumaguete, we get to, you know, have coffee, relax, and not think about work, not think about our personal problems. So, yun. So, eventually, kung naman din sila, medyo natatawa na nga sila sa akin kung bakit ganun ako mag-isip. But, you have to think of something good in a situation na parang feeling nyo it's not worth it, or may masamang, or hindi gusto yung nangyayari, but you really just have to think of something good from it. Kung may sense yun. But anyway, we'll continue our vlog. Gusto ko matry yung tuob, which is a traditional, yung pinapausukan or cleansing. But malayo daw yun dito. And nag-asa ko dun sa kasama namin driver if there's any other places na nag-offer nun. But so far, yun talaga daw yung place na Bahay Palauhi, I think is the place. Lalagay ko dito sa gilid yung tamang term. But yun, medyo malayo daw kasi yun. And yung multicab namin, hindi siya kayang mag-travel doon. Papunta doon. So, let's see what happens, beshies. And let's see ko naman yung itinerary natin for today. Stop natin, beshies, ay dito sa Lagaan Falls. Kasama to sa itinerary, but hindi namin napuntahan kahapon kasi magpunta na kami ng falls kanina. So, dito may entrance fee ka na 50 pesos, tapos 100 pesos yung life jacket. If hindi nyo naman gamitin yung life jacket, then pag akyat nyo dito, hindi nyo naman siya babayaran. But if gamitin nyo, syempre, yun, 100 pesos. And since hindi ako marunong lumangoy, kailangan natin ng life jacket. But we have the courage to swim sa falls. So, para mas ma-enjoy natin, diba? Life jacket is the key. So, yeah. How is it, mga sisis ko? Ang init ngayon. Hi, Zel. Danny. So, going to Lagaan Falls, beshies, ito ang daan. Wala siyang steps or anything, but we need to be very careful dahil sumisingil yung sisi ko. Ayun pa, isa pa. Atake yung sisi. Oh my God, lusipon-lusipon ninyo. So, beshies, ito na ang Lagaan Falls. Yung water daw is mas malamig compared sa Cambugahay Falls. And meron ding swing dito. The difference is yung swing dito unlimited. So, go lang ng go, talon lang ng talon. So, pakita ko sa inyo yung Lagaan Falls. It's beautiful. I like it. Libre yung swing ko yan, may bayad. Walang bayad, unlimited swing. Unlimited.
Kaya, ma'am. Duck! Duck! Ay, sorry. Duck! Hey! Duck! Go, Sisi! Okay, take it. Kaya yan, ma'am. Magsabihin na to. Yan, next up lang. Okay. Ready, sir? I'm ready. 1, 2, 3, go. Legs up. No. Hindi na kailangan tumalon, ma'am. Nakabend yung tuhod mo, angat mo lang siya diretso, sino na nagdadala kayo sa tumalon. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Legs up. Nice. 1! Jump! Tawiran mo sa akla kong tuod. Ato. Done na ang ating talon-talon for today's video. Pero doon ako sa mababalik ko kayo yung mataas kasi parang may parang the headache is going to be giving ang atake. But anyway, super enjoy. I think dito kami mas nag-enjoy talaga na super tagal. Like, ang tagal namin. Dumating kami yung mga 10. Yes, we enjoyed here. Yes, nag-enjoy kayo mga CZ Quest. We did. Enjoy yung mga si Mother. Mother, enjoy. Kuya, nasan yung isang vest na sa'yo na? Nandun sa sama ko. Doon na lang sa taas ibigay. Lunchtime. Have rice, pancit, and chicken. May naglalaba. Beshies, after lunch natin, ang diretsyon natin ay dito sa Bolo Bolo Spring. And super linaw ng tubig, Beshies. Look. Meron din siya port. Meron ng port. Malayo lang. Parang hindi na tayo. Welcome to Salagdoong Beach, one of the most famous spots dito sa Siquijor. Located sa bayan ng Maria, this beach is known for its super clear turquoise water at white sand na legit pang Instagram. May entrance fee dito na 50 pesos at 20 pesos for parking. Super affordable for the experience. Best time to go? Morning to early afternoon. Sobrang ganda ng reflection ng sun sa tubig, parang Maldives vibe. Kung nasa Siquijor ka, huwag mo palagpasin ang Salagdoong Beach. Bong. Si Kuya Bong pala, hello sa vlog natin. Gumamit na ako ng mic, Beshies, kasi medyo malakas yung hangin and para lang sure ako na madidinig nyo ako. So, pa-follow tayo kay Kuya Bong. Apo. So, meron dito, Beshies. Currently kasi sobrang lakas ng alon. Pero meron dito mga cliff jumping na pwede, may super taas, merong sakto lang, may mababa lang naman. But sobrang lakas talaga ng alon, hindi kayo pwedeng tumalon kasi pag talon nyo, baka bumangga kayo sa mga bato dito. But pakita ko sa inyo, Beshies, yung paakyat dito kasi first time ko lang din dadaan dito. So ito, Beshies, yung stairs. And hindi ko alam kung meron na nito back in 2022. Pero ayan. Let's check. Ay, ang ganda. Ang ganda niya, Beshies. Doon, baba po kayo doon para makan mo. Oh my God, ang baba, kuya. Hindi naman makano yun dyan. Baka mahulog ako. Alito kayo. Alito kayo para makan yun. Ha? Talo dyan. Ang taas. Mapapaw lang yan. Ang taas ng hagdan. Sige, baba ko. Ay, si Kuya gusto niya akong nag-explore. So, let's go. Dito lang para dito matapos. Ito yung isang talunan. Dito yung tumalong si Ann Cortez. Dito daw tumalon si Ann Curtis. Pwedeng mag-picture doon, tapos from here. Pwede. Ayun sis, doon
Ayun sis, maganda doon. Oh. So, besties, ayun ang ating last stop for today's vlog ang Salagdoong. I've been here before nung nag-tour kami ng day tour, but first time ko umakyat dito sa parang may pa-cottage eksena nila. And I'm really happy to see na ang ganda pa rin niya. Like, yung first time ko siyang nakita. But anyway, I'll be ending my vlog here. First time ko ulit mag-outro kasi lahat nung tatlo or dalawa ko yatang vlogs, wala akong outro. But anyway, so, I'll end the vlog here. Wala na kaming ganap after this. Pupunta na lang kami ng accommodation and mag-edit ako ng vlog. Tapos, ano pang gagawin ko? Hi, ayan ang mga mag-edit ako ng vlog. And, we will have dinner. So, ang plan is mag-ano na lang kami, iihaw ng isda. Kasi maraming isda or fresh fish dito. Fresh fish? Anyway, natatawa nga ako kahapon kasi sabi ko parang gusto ko ng tuna, yung nasa delata ba. Tapos sabi ng mga friends ko, mahiya naman daw ako kasi nasa dagat ako and kakain ako ng delata. So, ang funny lang. But anyway, ayan, ganyan kalakas ang alon ngayon. Kaya wala talaga, nilagyan nila ng harang yung may parang cliff jumping. I think ang laki na din ng pinagbago nitong Salagdoong. I remember na parang eto lang yung nakita ko before. I don't think meron na siyang mga stairs or even itong mga coffee shop dito sa labas. Meron na siyang coffee shop, meron na siyang cottage, and yeah, so nice. Thank you so much, besties, for watching. Hope you guys enjoy. Do not forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel. Follow and like my Facebook and Instagram page as well. I'll link in the description down below. Stay safe, stay happy, and stay healthy sa inyong buong family. God bless us all and see you on my next vlog. Bye, guys!